Ngunit ang pag-ibig mo ang aking aawitin. Babaguhin mo ang puso't isipan hanggang maging katulad ng iyong larawan. Hindi ako susunod sa agos ng mundo. Ang iyong salita ang aking totoo. Mananatili sa iyong piling hanggang sa wakas. Ikaw lamang. Good morning, good morning. Guard your heart. Renew your mind. Huwag po kayong alis. Magandang umaga. Guard my heart. Good morning, magandang umaga. Good morning once again. Our time now, we got more 7 minutes or 13 minutes before 6 o'clock in the morning. Magandang umaga. Ako po inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi, and you're listening to The Living Word. The Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Good morning sa mga nauna dyan, mga kaibigan po natin. Kumusta po kayo? I hope you're doing good. Okay, ngayon ay araw ng linggo. At alam ko naman na pag araw ng linggo, ang sarap matulog. Okay, nauna si Jim Huatan. Good morning, Jim. And of course, and hello kay Sir Jake Aga. Magandang umaga. Okay, talagang maaga. Kay Sir Jake Fernandez or Sir Rolando. Magandang umaga, sir. Kumusta po ang buhay-buhay natin? I hope you're doing good. Ngayon ay araw ng maulan na araw dito. Napakalakas yung ulan. Okay, in the meantime, kumusta? Tuloy ba yung lakad? Ay yung ating pagtitipon. Nako, medyo masama po yung panahon kaya siguro i-delay muna natin. Magandang umaga kay Ma'am Jean Blanquera. Alright. At medyo madilim-dilim pa sa labas ngayon. Kumustahan muna tayo. Kumusta naman ang araw ng linggo? Ang bilis ng panahon. Ngayon ay 28 na June to 28. At ilang araw na lang ay July na naman. Malalagas na naman ang dahon ng kalendaryo. Okay. At magandang umaga sa lahat ng mga kaibigan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. A blessed good morning mula sa Bataan kay Ma'am Sister Lilia de Ausen na magandang umaga po dyan. Umuulan ba dyan? Dito sa Zambales. Likuran lang naman ng Zambales. Medyo maulan dito. Hindi lang pala, medyo pala. Ganda talagang umuulan. And of course, hello kay Ma'am Caroline. Good morning, Pastor. Praying for a blessed and peaceful day for you and to all the listeners. Your daily devotion. And good morning din kay Ma'am Lerma. At greetings sa lahat ng mga kaibigan ko rin sa unit. Ang aming CEO, si First Lieutenant Larry Evangelista. At sa lahat ng mga buo-buo. And of course, sa ngalan ng aming CDC Director, kay Colonel Berhel Lagitan and Ma'am Lieutenant Colonel Ma'am Bilman. Guard your heart,
renew your mind. Okay, so every day we are renewing our heart and our mind. Kaya magandang umaga. Sa umagang ito ay sasamahan tayo ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Praise the Lord. Sasamahan tayo ng Pagbubulay sa salita ng Diyos. Kasama mo si Pastor DJ Amordi. Mga kwentong kakapulutan ng aral, mga salitang mula sa banal na kasulatan. Kailan listening to Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. You are listening to Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Mga kwentong kakapulutan ng aral, mga salitang mula sa banal na kasulatan. Amen. Mga kwentong kapupulutan ng aral at higit sa lahat, pagkain po ng ating spiritual na buhay. Praise the Lord and say hello sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Pangasinan. Magandang umaga. Hindi po siguro natuloy yung ating reunion. Gustuhin man natin pero ang panahon ay mukhang ayaw. Sige, pwede naman po ipagpaliban yan para sa kaligtasan ng lahat. Okay, tayo po ay dadako na sa ating okay, bumati muna tayo and say hello kay Nanay Mother Lydia Sumbrito dyan po sa Santo Tomas at si Ma'am Edna. Okay, greetings po sa inyo dyan. And of course, and hello kay Kuya Maning, Pastor Roman Dagdag, and Maricel and Manong Willie. And of course, and hello kay Dennis, Delilah, and Ate Mary. And of course, kay Manang Lourdes. At sa lahat ng mga bubuo ng mga kapatiran ng Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Purihin po ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan at tayo po ay saglit na magkakasakasama. Huwag ka munang umalis yan. Mga ilang minuto lang naman po ito. Maligayang linggo sa bawat isa at bawat pamilya sa ating mga kapatiran, mga magulang, mga manggagawa, mga OFW. Okay, bumati muna tayo diyan sa Dubai, kay Romar, kay Rudy, and of course kay Glenn. Magandang umaga. Mamaya pagbukas ninyo ng inyong live sa FB, i-rewind nyo na lang. Baka natutulog pa kayo. Mga kaibigan natin na nakikinig sa labas ng ating chat room, good morning din po sa inyo.
sa lahat ng mga nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at kayo nakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Magandang linggo. Yan, magandang umaga. Ayan, di ko pa yata nabanggit si Ma'am Maripas Bautista. At yung isang kaibigan na vlogger din, si Chairman Alejandro Dupra. Alam ko laging nandyan yan. Ayun. Nakita ko na si Nanay Lydia. Magandang umaga na yung bag na bigat yun dito. Santo Tomas, Nagilian Isabela. Dito po ay maulan. Sabi ni Ma'am Manu ay maraming pagpapala. Good morning, Pastor, at sa lahat ng mga tagapakinig. Happy Blessed Sunday. The greetings coming from Ma'am Maripas Bautista mula sa Pangasinan. Marami pong mga taga-Pangasinan dito. Actually, ang route po din namin talaga ay Pangasinan. Diyan sa Umingan, Rosales. At ganon din yata sila Nanay Lydia, no? Noong 1960s, nag-evacuate ang mga tiga, kaya maraming taga Isabela na galing sa Pangasinan talaga. Okay, tayo po ay magsisimula na sa ating pagbubulay-bulay or morning devotion. Ngayong araw ng Linggo, June 28. Yan, June 28, 2026. And episode 59 na po tayo. Ayan, may humabal pang isa. Batiin natin si Matet Iyas Bargamento. Good morning, Pastor. Happy Blessed Sunday. Siya ay nasa Mindanao. Guard your heart and renew your mind. Bantayan natin ang ating mga puso at ating i-renew ang ating mind. Yan. Tumagot si Nanay Lydia. Good morning too. A blessed Sunday. Magandang naimbag na bigat yun dita. Okay. Sige po. Samahan niyo po ako sa susunod na 30 minuto habang sama-sama nating pinag-aaralan ng isang napakahalagang mensahe. Mensahe ng Panginoon na kailangan ng bawat Kristiyano. Lalo na sa panahon ng social media, artificial intelligence, entertainment at napakaraming mga impluwensya. Ang paksa po natin ngayong umaga, guard your heart, renew your mind. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa bagong umagang ito. Maraming salamat sa panibagong umaga na kami ay nasa mabuting kalagayan. Salamat sa buhay at kaligtasan at sa iyong walang hanggang biyaya. Panginoon, buksan mo ang aming puso upang tanggapin ang iyong mga salita. Linisin mo ang mga isip namin sa lahat ng maling impluwensya. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami maging banal sa gitna ng mundong punong-puno ng tukso. Hipuin mo ang bawat kabataan at bawat mamamayan ng Pilipinas, lalo ngayon pag nakikita namin na magkakaroon ng
Nakakaroon ng mga kagaguluhan lalong-lalo na sa politika. Dakilang Diyos ang international prayer namin ang na mangyayari at gaganapin sa Maynila. Lord, sa ng mga pride na tinatawag nilang pride na gagawin ng mga LGBTQ. Dakilang Diyos, ikaw po ang nagsasabi ng katotohanan. Gabayan mo ang bawat isa sa amin na ayon sa sinasabi mo at hindi salungat sa banal na kasulatan. Dalangin ko, Lord, ang bawat magulang, bawat pamilya at bawat nakikinig ngayon. Hipuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat ng Proverbs ay isinulat ni Haring Solomon. Hindi lamang ito koleksyon ng magagandang kasabihan, isa itong gabay kung paano mabuhay ng may katarungan. Ang kabanatang 4 ay kinausap ni Solomon ang kanyang anak. Hindi niya unang sinabi na magpayaman ka. Hindi rin niya sinabing maging sikat ka. Kundi sinabi niya, above all else, guard your heart. Ibig mong niya sabihin ay mas mahalaga ang kondisyon ng puso kaysa laki ng ating kayamanan o kaysa laki ng ating bank account. Mas mahalaga ang karakter kaysa reputasyon. Mas mahalaga ang kabanalan kaysa kasikatan. Samantala, isinulat naman ni Apostol Pablo sa New Testament ang sulat ng mga taga-Pilipos habang siya ay nakakulong. Nakakagulat, habang siya ay nasa bilangguan ay itinuturo niya ang kapayapaan. Ipinapakita nito na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa sitwasyon kundi sa isang isip na nakatuon kay Kristo. So kahit saang lugar ka, kahit nasa aglaw ka pa, ayan, kahit kapitbahay mo pa si IPMR Robert de la Cruz. Sir, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Si IPMR Robert de la Cruz ay konsihal po ng bayan ng San Marcelino at siya ay tagapanguna bilang IPMR sa mga tribo dito, mga original na mga Pilipino ika nga. Okay, ipinapakita nito na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa sitwasyon kundi isang isip na nakatuon kay Kristo. So kahit saang lupalop ka, kahit saan ka man naroon na lugar, kapag nakapokus ka sa ating Diyos, ay hindi po natin namamalayan kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Napakaraming kabataan ngayon ang naliligaw ng landas, hindi po ba? Hindi dahil wala silang pangarap, kundi dahil mali ang kanilang ginagawang inspirasyon. Ibang-iba noong panahon natin at panahon ngayon. Sa isang araw, libu-libong video, daan-daang post, napakaraming opinyon ang pumapasok sa isip ng tao. Yung mga bata ngayon, no, tigi-isa na ng cellphone at browse ng browse. Kung ano-ano na yung mga lumalabas at nakikita nila. So,
Di ba? Yun, makikita niyo po yung kaibahan. Lalong-lalo na si Nanay Lydia. Alam na alam niya yan. Noong araw mga kabataan, nandiyan ka nagpapatentero, naglalaro ng piko, naglalaro ng mga national, ano ba yun? Yung mga ano natin, siyatong, yung mga ganyan. Pero ngayon, halos wala ka na makitang bata sa lansahan. Lahat sila ay nakahawak sa cellphone, browse sa kanilang iPad. So yun pong nakikita nila at browse nila, napakaraming opinion, yan po ang pumapasok sa isip ng tao. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Alam niyo po yung mga laro ang games sa ano yung tinaguri ang anong pangalan nun? Roblox. Yan po yung pinapaban ng ating pamahalaan dahil na-review nila na merong satanism na naka-embed doon at kinakausap sila na gumawa ng mga karahasan. Kaya po napakadelikado. Kahit yung mga anak natin, mga anak ninyo na maliliit na nagbabrowse ng mga games na yan. Alam naman po natin, hindi naman lingid sa atin, lalo yung mga games na sugal, no? At yung mga games na yan, scatter, ayun, maraming na scatter ang utak. Roblox. At yung mga iba pa kahit na ano, maraming mga demonic na symbolic dyan. Kung sa matatanda naman ay, ayun, mga porn, no? So naglipanan na at your fingertips, isang click mo lang. So makikita mo na. At iba't iba ang nakikita mo. So hindi lahat po ng trending ay tama, hindi lahat ng sikat ay banal. At ang pinakamalungkot ay unti-unti nating at hindi namamalayan ang nagiging normal ang kasalanan. Nagiging biro ang immoralidad. Nagiging entertainment ang karahasan. At nagiging lifestyle ang kasinungalingan. Kaya itanong natin ngayon, paano natin mababantayan ang ating puso at isipan sa mundong puno ng maling impluensya? Pag-isipan po natin. Guard your heart. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Proverbs chapter 4 verse 23. Sinabi ni Solomon, above all else, ibig sabihin ito ang number one na priority. Hindi sinabing guard your money. Hindi rin sinabing guard your popularity. Kundi guard your heart. Bantayan ninyo ang inyong puso. Bakit? Ano bang meron sa puso? Ang puso po natin ay mandaraya. Bakit? Dahil lahat ng ginagawa natin ay nagmumula sa puso. Isipin ninyo ang isang bukal. Kung marumi ang pinanggagalingan ng bukal, marumi din ang tubig. Naalala ko kung nung nandun ako sa baryo. Di ba sa baryo sinasalok natin minsan doon sa bubun. Kung tawagin ay bubun, no? Doon sa bukal. Doon tayo naglalaba. Doon tayo sumasalok ng inumin pagka walang mainom, di ba? Kaya kung marumi ang pinanggagalingan ng tubig sa bukal, marumi rin ang tubig. Ganito rin ang ating puso. Kapag puno ito ng galit, lalabas ang galit. Kapag puno ng inggit, lalabas ang inggit. Kapag puno ng Diyos, presensya ng Diyos, lalabas po ang pag-ibig. Guard what you watch. Bantayan po natin ang ating mga napapanood. Hindi lahat ng pelikula, hindi lahat ng mga videos,
Hindi lahat ng Reels, hindi lahat ng TikTok. Ang dami po niyan. Social media, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Hindi po lahat ay nakakatulong. Ang ating mata ay tinagurian na pintuan ng puso, durungawan. So lahat po nakikita mo. Guard what you welcome. Bantayan po natin kung ano yung ating pinapapasok. Hindi lahat ng kaibigan ay magandang impluensya. May mga taong ilalapit ka kay Kristo, may mga taong ilalayo ka sa Kanya. Dalawang kaibigan, no? Yung isa ay ilalapit ka sa Diyos o usapang maka-Diyos. Yung isa naman ay usapang pagpapalayo sa Kanya. Guard what you welcome. So bantayan na po natin at maging careful, maging maingat po tayo. Next is guard what you worship. Ano ang pinakamahalaga sa buhay mo? Ano ba ang pinakamahalaga sa buhay mo? Pera ba? Popularity? Relationship? Or si Jesus? Ito po ay isang quote, protect your heart. Ito po ay isang aking tagline. Protect your heart before the enemy captures it. Okay? Sabi po ay guard our heart bago po tayo matalo ng tukso. Number 2 sa ating pinag-aaralan is govern your mind or govern, pangunahan natin, dictate our mind. So paano yun? Ang sabi sa Philippians 4:8, Philippians chapter 4 verse 8, sabi ni Pablo, huwag lang alisin ang mali, palitan ito ng tama. So ibig sabihin, don't just kumbaga sa damo, huwag mo lang putulin yung sanga-sanga. Kundi putulin mo yung roots, ang sabi dito, huwag lang alisin ang mali. So palitan ito ng tama. Ang isip ay parang hard drive. No, alam niyo po yung hard drive natin. Lahat ng computer may itong tinatawag na hard drive. Okay, sabi ni Ma'am Maripas, tama ka dyan, Pastor, kaya nakakabahala. Nababahala ako pag nakikita ko ang di magandang scroll na lang. Iyon din sinasabi ko sa mga apo ko. Even watching horror movies, nakakapasok ang negativity. Tama ka po dyan, Ma'am Maripas. And please pass it on sa ating mga kaibigan. Pabuti na lang po tayo ay nandito at nakakaalala or nakakakita sa mga tunay na nangyayari. Kaya kung tayo po ay nagbabantay, we are staying spiritually strong in the world full of bad influences. Lalong-lalo yung mga kabataan natin ngayon, no? So yung mga bata pa lang, sabi ko nga sa mga kabataan at saka yung mga bata pa talaga, tig-iisa ng cellphone. At yun na yung nagiging babysitter nila, tagapag-alaga. At mga minamahal na kaibigan, kung araw-araw kang nanonood ng negatibong balita, unti-unti kang magiging nikadipo. Kaya kita nyo sa politika ngayon, magkabilaan, may kanya-kanya silang reason. Pero hindi tanggap ng iyong konsensya, no? Unti-unting nagiging kapag ito ang napapanood mo, pati ikaw nadadamay na rin. So ito pong nangyayari ngayon na isang problema po dahil sa panahon ng Sodom and Gomorrah, ginunaw ang mundo ng Sodom and Gomorrah noon. Kaya nga si Lot naging asin. Kasi sa lugar na yon puno ng mga bakla, puno ng
tawag dito LGBT. May silahis, may bading, may tomboy. Ginuunaw po sila. So, yun po yung katotohanan. Hindi po ibig sabihin na si Jesus Christ minahal po ang mga makasalanan. Hindi po yung kasalanan ang minahal, kundi yung tao. Bakit nangyayari ito? Ang sabi ng history po ay kung balikan natin, noon pa man ay meron na yan. Nagkaroon na ng mga ganyan hanggang ngayon. Ano ang impluwensya? Anong meron? Dahil po sa masamang espiritu. Kaya kung araw-araw nating napapanood ang mga bagay na to or negatibong bagay, unti-unti rin po tayo magiging negatibo. Kaya napakaganda po itong ating programa. At least, hindi man lahat. Sabi ko nga, dito hindi pa ako naging vlogger para kumita. Hindi rin po kailangan ng libu-libong views. Out of 4,000 kahit 4 lang o kaya 6 lang ang mailapit sa paanan ng ating Panginoong Hesus ay masaya na ang mga anghel. Alam niyo ang sabi ng Biblia, kung yun ngang mga may Kristo na o mga Kristiyano na napakahirap maligtas, paano pa kaya yung mga hindi nakikinig at paano pa kaya yung mga walang Kristo sa puso? Ang maliligtas ba ay kakaunti? Ang sabi po ng banal na kasulatan, maaring oo. Dahil ang sabi ay lumapit kayo sa akin freely na ibinibigay ang regalo ng kaligtasan, pero kakaunti ang lumalapit. Okay, sa ilustrasyon na sinasabi ko, kung araw-araw kang nanonood ng negatibong balita, unti-unti kang lalamunin ng negatibo. Kung araw-araw kang nagbabasa ng Biblia, ay unti-unti kang magiging katulad ni Kristo. Sabi ni Matet ay, tama ka pastor, nakakalungkot isipin na ang maraming kabataan ngayon ay gumagawa ng masama, lalo na sa mga paaralan ngayon, ay hindi na po ligtas. Yan, totoo ka Matet. So, yung mga ibang mga kasama namin sa Bible Seminary ay gumagawa po ng paraan at least anong maitulong na magpaalam sa principal na pupunta doon yung mga pastor, yung mga chaplain para magbigay ng lingguhang pangangaral. At least maibalik man yung good manners and right conduct na sinasabi. Pag-isipan po natin ang katotohanan. Ang moralidad. Anong sinasabi ng Biblia? Hindi. Ano ang sabi ng internet? Alam mo, isang search po lang nandyan na, no? Lalo't nandyan si AI or Artificial Intelligence. Kahit anong gusto mo, pwede mo nang i-create. So piliin po natin ang mga content na nagpapabanal sa atin or nagpapakita ng moralidad. Think purity. Think excellence. O isipin natin to. Hanapin ang mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Feed your mind with God's truth, not the word lies. Ibig sabihin po, pakainin natin or ilagay natin sa ating mind ay ang katotohanan ng Diyos, hindi ang kasinungalingan ng mundo. Ang pangatlo ay grow in Christ. Ayon sa John 15:5, sinabi ni Jesus, I am the vine. Hindi niya sinabi, kaya mong mag-isa. Hindi sapat ang iyong sariling lakas. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan po natin na mag-grow sa ating panalangin. Ang panalangin ang nagbibigay lakas laban sa tukso. Grow in God's Word. Tayo po ay kailangan magpalago. Kung walang pagkain ng katawan, manghihina ito. Kung walang salita ang kaluluwa, manghihina rin ang ating pananampalataya.
Kaya napakapalad po yung mga nakikinig araw-araw. Ilang minuto rin lang naman na pakakainin natin ang ating espiritu. Ngayong araw po ng linggo ay araw ng pananambahan. Ayun, at least nauna ka nang kumain ng salita ng Diyos ngayon. Manghihina po tayo kapag wala po tayong naririnig na salita ng Diyos. Dahil yan po ay kailangan ng ating espiritu. At kung ikaw ay wala ng espiritu, wala ka ng ayaw mo nang makinig or wala ka ng panlasa, ika nga. Grow in godly fellowship. Ano ba yung godly fellowship? Ito pong ginagawa natin ay godly fellowship. Pagtitipon-tipon po ito ng mga merong kagustuhan na kasama ang presensya ng Diyos. Makikita at hindi naman may kakaila ang mga grupo. Umaga pa lang, no? Lalo yung mga kwentuhan na hindi mga bagay na pang mundo. Yung iba ay maaga pa lang nagiinuman na. Okay, humanap ng mga kaibigang nagtutulak sa iyo palapit kay Kristo. At kayo po ay nasa tamang lugar. Dito po ay pinag-uusapan natin ang patungkol sa banal na kasulatan. Meron akong kaibigan na napakalusog noong araw. Meron din akong Kristiyanong nagbabahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Ang sabi niya ay, busy ako pare, marami akong trabaho. Pero pagdating sa happy, ay napakahaba yung oras pag mula alas 6 hanggang umaga o kaya hanggang alas 12 ng gabi, nandun pa rin siya. Pero pagdating sa salita ng Diyos, kahit na 10 minutes, 20 minutes, ay nire-reject niya yung kanyang kaibigan. Hanggang dumating ang isang araw, nagkaroon siya ng sakit, dulot ng happy, araw-araw. At nung dumating yung time na hindi na siya pwedeng uminom, hindi na siya pwedeng kahit kumain ng mga bagay na masasarap. At unti-unting nalalagas ang kanyang katawan, nagkaroon ng diabetes, nagkaroon ng high blood, at nagkaroon ng dialysis. At doon siya nagsisimulang sabihin na nagsisisi siya. Dahil lahat ng mga ipon niya ay doon na rin napupunta. Wala siyang panahon. Wala siyang panahon, pero may panahon siya sa kanyang pag-happy. Sky's the limit. Nakalimitan ay sakit ng ulo kinaumagahan, butas ang bulsa. Pag wala ng pera, ayun, mangungutang. So, yan po ay totoong nangyayari at tumingin ka sa kaliwat kanan mo, maaring marami dyan at maaring kabilang ka dyan. Ako inaamin ko na isa ako dyan. Galing po ako dyan. Maraming kaibigan, pero kakaunti ang mga Kristiyano noong panahon namin. Kaya purihin ang Diyos, let us build our community. Etong kaibigan kong ito, purihin ang Diyos dahil aywan ko kung nakakilala na siya at tumanggap na siya sa Panginoon. Dahil gustuhin man niyang maging mag-happy kasama ang mga kaibigan, ay hindi na po pwede o hindi na kayang tanggapin ang kanyang katawan. Alright, in the meantime, sabi ni Ma'am Lerma, totoo yan Pastor, pagtagay kahit kalahati, araw or one day, kaya kahit kunting oras ay hindi may pagkaloob. Yan, that's true. Thank you very much, Sister Lerma. And welcome back kay Pastor Manny Gadingan Nantes, watching. Greetings yan. Nakapunta ka na ba sa Tuguegarao? Kaya tayo pong nasa liwanag na ngayon na dati ay nasa dilim, i-share po natin yung liwanag. Ito po ang isang paborito kong tagline.
stay close to Jesus and you'll stay far from distraction. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus at tayo po ay mananatiling malayo sa distraction. Lahat po ng mga kaibigan kong especially dyan sa Manaring, sila Manong Domeng, lahat na yata ng kapitbahay namin noon, sabi niya nung nasa abroad pa ako, siguro pagbalik mo dito may mga nalagas na sa amin o may patay na. Yan ang sabi. Hindi lang yung isa, kundi lahat sila nalagas na. Ito po yung mahilig sa happy all the day kapag pag dumating yung bandang hapon, lalo kapag natapos yung trabaho sa bukid, pag natapos sa trabaho, lalo yung iba ay mga karpentero. So, ayun, sama-sama, alam nyo na kung ano yung mga ginagawa. Gabi-gabi yun. Araw-araw yun. At hindi nga nagtagal yung kanilang buhay. Kaya deserve nila. And sabi ko sa kanila noon, nako, kasi lumipas ng ilang taon din yun na magkakaibigan, magkakasama at isa pa ako sa financer. Financer sa Ang sabi po ng Panginoon ay, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng inumin na hindi na kayo mauuhaw. Stay close to Jesus and you will stay far from distraction. Okay, dako po tayo sa pang-apat. Go and shine. Sabi ng verse 5:14 to 16, hindi tayo tinawag upang itago ang ating pananampalataya. Tinawag tayo upang maging ilaw. Na sana po ay mag-shine yung ating pag-uugali, yung ating character. Ito po ay mas malakas at magandang halimbawa kaysa napakahabang sermon. Or hindi na po natin tayo po yung bukas na aklat sa mga tao. Kung ipapakita po natin ang magagandang character ni Christ sa mga tao. Ay, good morning, magandang umaga po. Break muna tayo. Si Ma'am Cecilia Bangay, magandang umaga po ma'am and welcome back. Si Ma'am Cecilia ay mentor po namin, isa sa mga professor namin sa chaplaincy program. Ma'am Cecilia Bangay, blessed Sunday morning. Let us unplug and worship our Creator, Sustainer of life. Amen po, Ma'am Cecilia Bangay, and thank you very much for listening. Praise the Lord. Yes, ma'am, let us unplug. Shine and character. Mas malakas ang magandang halimbawa kaysa napakahabang sermon or maninirmon tayo. Shine and compassion. Mahalin ang tao kahit mahirap silang mahalin. Ito yung pinakamahirap. Ang hirap mahalin yung hindi ka ibig-ibig at hindi ka nais-nais na mahalin. Pero yan po yung utos Anong gagawin natin? Mahalin mo yung mahirap mahalin. Love your enemies, sabi nga ng banal na kasalatan. Pero sabi ng Panginoon hindi mo yan kakayanin mag-isa. Kakayanin natin yan kasama si Kristo. Shine in compassion. And shine in courage. Tumayo para sa katotohanan kahit hindi popular. Shine in courage. Ang maliit na kandila ay kayang magbigay ng liwanag sa isang madilim na silid. Diba? Kapag ka nagba-burn out, kahit na meron ka lang isang kandila ay nagliliwanag.
sa gitna ng dilim. Ikaw man ay isang estudyante, ikaw man ay isang empleyado, isang magulang o isang kabataan, maaari kang maging liwanag ni Kristo saan ka man naroon. Diyan sa mga baryo na punong-puno o sa urban areas and rural areas, na magsashine po yung ating liwanag. Ito po isang another tagline ko na don't blend into darkness, shine with the light of Christ. Don't blend, naalala ko tuloy yung training sa military. Ito yung camouflage. Hindi ka mahalata, hindi ka makikita, nakablend ka sa darkness Hindi po yun. Ang sinasabi ng banal na kasulatan ay shine with the light of Christ. Mga minamahal na kapatid, maraming salamat at dako po tayo sa ating conclusion. Yun po pong mga bagong dumating. Recorded po yung abangan na lang po yung replay. Pero nandyan lang po yan dahil nakasave po yung ating message recorded. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, ang pagbagsak ng isang tao ay bihirang mangyari ng biglaan. Karaniwan itong nagsisimula sa maliit na kompromiso. Sa isang maling video, sa isang maling barkada o kaibigan, sa isang maling desisyon, hanggang sa unti-unti nang lumalayo tayo or lumalayo ang puso natin sa Diyos. Ngunit may magandang balita. Kayang baguhin ni Kristo ang iyong puso. Kayang baguhin ni Kristo ang iyong isip. Kayang baguhin ni Kristo ang iyong buhay. Kapag hinayaan natin siya ang humubog sa atin. Hindi lamang tayo makakaiwas sa kasamaan, kundi magiging ilaw tayo sa mundong nangangailangan ng pag-asa. Mga minamahal na kaibigan at kapatid, bago po tayo magtapos, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang hinahayaan mong humubog sa puso at isip mo araw-araw? Ang social media ba? Ang kultura ba? O kaya opinyon ng mundo? O ang salita ng Diyos? Kung ang mundo ang huhubog sa iyo, pagiging katulad ka ng mundo. Ngunit kung si Kristo ang huhubog sa iyo, ay magiging asin at ilaw ka sa mundong nangangailangan ng pag-asa. Mga kapatid, bantayan po natin ang ating puso. Baguhin natin ang ating isip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Manatili tayo kay Kristo at mabuhay bilang liwanag saan man niya tayo ilagay o dalhin. Guard your heart. Renew your mind. Follow Christ because today's choices becomes tomorrow's character. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos sa napakagandang mensahe. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin. Nabantayan ang aming mga puso at baguhin ang aming isip. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hinayaan namin ang maling impluensya ang humubog sa aming buhay. Punuin mo kami ng iyong katotohanan at bigyan mo kami ng karunungan upang piliin ang mabuti sa bawat araw. Pagpalain mo ang bawat kabataan, mga magulang, mga guro, mga pastor, at ang bawat pamilya at bawat isang nakikinig sa Living Word Web Radio. Naway maging ilaw kami sa aming tahanan, sa aming paaralan, sa aming mga trabaho, sa aming komunidad, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
At ang banal na Espiritu na siya nagbibigay sa amin ng aliw, kalakasan at kapangyarihan. Ibinabalik namin, Lord, ang pasasalamat sa iyo, sa iyong kapurihan, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. Pagpalain po kayo ng ang Panginoon at naway maging matatag kayo sa pananampalataya. Habang binabantayan ang inyong puso at pinapanibago ang inyong isip araw-araw. Hanggang sa muli at magkakasama ulit tayo sa araw ng bukas, the same time and same place. At don't forget na huwag pong kalimutan na i-share yung atin pong video. Huwag po kalimutan na mag-like. Meron din po tayong YouTube at nandun po lahat makikita nyo yung pagkakasunod-sunod sa YouTube. Parang storage area po yung YouTube. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Guard your heart. Renew your mind. And staying strong. Okay? Ito po ang soundtrack ng Guard Your Heart, Renew Your Mind. Purihin ang Panginoon and thank you very much once again. Maraming salamat kay Sir Lerma, Ma'am Caroline, Sir Rolando, Ma'am Cecilia Bangay, Pastor Mandy Gadingan Nantes, Matet, kay Ma'am Maripas, si Ma'am Edna Sumbrito, kay IPMR Robert, at sa lahat ng mga kaibigan natin, kay Nanay Lydia, at sa mga nakikinig sa labas ng ating group chat. And of course kay Jing Blanquera at kay Jim Huatan. God bless you and thank you very much. Purihin natin ang Diyos. Ngunit ang pag-ibig mo ang aking aawitin. Babaguhin